Hello mga tiyaying, mga tiyuing, magandang hapon naman sa inyong lahat. Ang tiyaying ay dito sa kwarto. Kasi hindi ko maintindihan ang init. Nagpasya na lang ako na dito muna ako sa kwarto dahil alas 4 na mga tiyaying sa hapon. Pero mainit pa rin ang simoy ng hangin ba. So hindi pa tayo makaarangkada doon sa terrace dahil yun nga ang sinabi ko na mainit ang simoy ng hangin pa doon. Siguro mga 5:30 or 5. Okay na siguro ang doon. Ang hangin medyo malamig na siguro. So dito tayo sa loob ng ating kwarto mga tiyaying at yan mayroon tayong dapat ligpitin ng mga bagay-bagay pero hinayaan ko muna. At ang mga dito ang bintana, inopen ko na yan mga tiyay, maliban lang sa dito. Dito banda, di natin to pwede i-open dahil lalong mainit ang simoy ng hangin dyan. So ngayon, tingnan muna natin kung kaya na ba natin ang doon sa terrace kasi kanina doon ako mga tiyaying pero di ko din kaya sobrang mainit. At alam niyo ba na dito ko dinala tong ang upuan. Dito ako nagtambay sa gilid ng bintana dito sa kwarto na ito. So ngayon bitbit na natin tong upuan tingnan natin kung kaya na ba dito. Medyo hindi pa mga tiyaying medyo pa. Mas silaw pa masyado ang init So ganyan ang mga nangyari sa aking mga bougainvilleas dito. Mamaya siguro mga 5:30 magdilig na naman ako dito mga tiyaying. Kagabi diniligan ko sila. Pero kaninang umaga hindi. Kasi isang beses na ako magdilig sa isang araw mga tiyaying. So, yun. Parang pinarusahan tayo ng sobrang sakit na init. Ganyan naman talaga pag mag-Kwaresma na yung yung mag-Holy Week na mga tiyaying. 'Di ba mag-Holy Week na tayo. So, mapi-feel na natin ang sobrang init ng panahon. So, dito muna tayo. Nakabihis nga ako ng damit mga tiyaying. Kanina 'di ba parang puti yung suot ko kanina mga tiyay. Kasi sa umaga paggising ko pa lang naghahapba tayo, naghilamos tayo din, nagbihis ng damit. Ang akala ko okay lang yung suot ko, hindi pala. So ngayon ganito na naman ang suot natin kasi hindi talaga makaya. So wala tayong mga lakad kahit na yung pagpunta ko sana sa market hindi natin nagawa mga tiyaying dahil sobrang init talaga ang panahon. Iiwas talaga ako sa mga ganon mga tiyaying para walang problema ba, lalong na itong tuhod ko may kunting sakit pa siya pero hindi natin siya apurahin na mawala yung mga tiyaying. Sa tamang panahon talaga yan So ngayon dito lang muna tayo. Namnamin lang muna natin yung kunting ihip ng hangin para medyo mahangin naman mahangin na di ba? Gumagalaw-galaw na yung mga natin dito, mga dahon ng ating mga halaman Gumagalaw-galaw sila mga tiyaying. Pero yun nga ako'y kanina na nalungkot kanina mga tiyay kasi gusto kong hanapin yung aso namin, yung askal namin na aso. Kasi nagkasakit na siya, parang wala na talaga siya ngayon. Kanina nagprepare ako ng pagkain niya, hindi ko talaga siya makita. And then wala naman akong kakayahang magbilad sa init ng araw, maghanap sa kanya kasi iniwasan ko nga yung init ng araw mga tiyaying. Kaya nagantay na lang ako na makauwi siya dito sa bahay. Pero 4 PM na mahigit, wala pa rin siya. So I'm sure na patay na yun siguro yung aso na naman na iyan.
And then pag makita na yun ni ni tatay siguro diyan sa kapitbahay, iano ko na lang siguro, ipalibing ko na lang sa kanya kung sakali man ay patay na siya. Kasi wala naman siyang hindi na nakakain mga tiyaying, hindi ko nakita kanina pa. So ganyan talaga ang mangyari, no? Mga ano natin, mga hayop natin ay hindi talaga forever. Yung iba nga, yung mga golden retriever namin at saka yung Belgian, nawala nga sila mga tiyaying na mga masarap ang mga pagkain nila. Pero bigla na lang silang naglaho, bigla na lang silang namatay. So yun, hindi ko na lang i-dibdib yung mga pangyayaring ganyan dahil alam naman natin na walang forever talaga. So yun mga tiyay, mag-update ang ako kung sakali confirm na wala na talaga yung aso at papalibing na natin. Hello. Ganyan na ang nangyari ng ating mga halaman, oh. Parang napatay sa init. Kailangan ko na tong diligan ngayon. Ang ano ko kasi hindi ko diniligan kahapon dahil umulan naman yung nung isang araw. Pero hindi pala maganda, tingnan mo, oh. Kasi ang bilis lang matuyo ng mga lupa ng pots. Sayang, may mga ano pa naman, namumulaklak na pa naman sila. Ito, oh, itong puti, oh, matagal na to hindi nag-bloom, pero ngayon mayroon na, oh. Maghakot na tayo ng tubig pala. Kailangan na silang maka-inom ng tubig, oh. Okay. So ngayon, tayo mga tihaying. Ito. Maghakot tayo ng tubig dito. Ito, para madiligan na natin itong ating mga halaman na tuyot na. Hindi na natin naalagaan sila ng maigi. Dahil na medyo na busy tayo ng ilang araw. So ngayon, umpisahan ko na maghakot ng tubig. Wala na. Ano na tayo sa init ngayon, babad. Walking is life na naman tayo. Tanghali pang tapat. Paano ako sa yung motor single. Ayaw ko sumakay ng mga motor single. Hindi ko marunong yan mga tiyayin. Takot. Mayroon naman doon. So yan na. Nakahiga na tiyaying ako. So bye. Bye. Tulog ko, Mads. Uwi na tayo. Baba tayo dito. Mga tiyoyi. Nandito tayo sa ating terminal. Matagal na tayo hindi nakapag-update dito. Ako'y kabababa lang sa sa Motorila. At yan ay si Jiki Boy, oh. Inantay ko si Jiki Boy para may kasama akong uwi ng bahay. Jiki Boy, oh. Lubat na lang ko. Man ang imong charger ki. Abo ko na boy. Ay, sus, man dito. Ha? Yan ang problema. Ya, bisa. Balay. Awa di ka kasulod? Wala. Hello, magandang hapon. Tinitingnan ko yung parang may maitim na usok doon, oh. Parang mayroong nasunog doon, oh. So, uulan ba ngayon? Bakit ba ang ng ating kwan? Bigla lang nagdilim ang kapaligiran at napakaitim ng mga ulap. At mayroong mga lightning. Nakakita na ako ng mga lightning. So,
Oh, medyo maano na, maitim yung usok, oh. Nako, baka mayroong sunog doon banda. So, mga tiyaying, dito na tayo. Namasyal na tayo dito sa terrace dahil na, wala nang init. Pero, parang may ulan. Siguro dahil napakainit kanina. Mao na gid na siya siguro. Muulan na gid ni ron, no? Grabe na gid kayo kakuan dito dark, oh. Bantog na day ganiha nga init kaayo, oh. Oh. Di ay kay galibot na gid ay ang kuan, ang dark clouds. Tanaw na to dito dapita, oh. Dili kaayo dito gyud pero murag ulan na dito, oh. Ha? Ulan na gyud siya. Oh, daghan kay medal si Sarah. Tanaw dari kang akuan mi Sarah. Sarah. Oh, grabe ang medal. Oy, may kadaog pa ka anang medala na. Yang kani. Pati ang medal yati kay plastic. Masa day gusto putaw? Katangi ko ng gold ba na silver. Dagana kaayog award bay. Gabi sila nang sayang yung pinartisa ni yung miss yung sulo niya. Huwag gid. Wan magugay ni si Rimrin. Wala ka mang tao dito. Saan ka ba? Wala mo siya kung Pugay ka babang sa nakaoras ni ba? Nasuksuna niya. Nasuksuna ko. Mao na kami sige bilar-bilar bisag naay kuan. Lagi mo nag-edit mo kung sa mga video ko sa itong last viewing ka naman sa video ko mga. So dito ng mga kabataan, dito nag-lunch. Dahil graduation ni Yumi, ayan. May mong tuga yun. Dili di ka mong tuga dire. Ni. Ang imong tuga? Dito lang ako sa bahay. Hello. Busy ang mga beauty dito. Busy ang life. Dahil sa sa graduation ni Yumi. Yan, dito tayo sa ating mga kwan. Later, na tayo dito. Dami nating mga hugasin. Ang mga water bottle ninyo ha, malimtan na ninyo. So dito. Sila naka-ready na. Ala, ang sa oras sa inyong kuan dito? Ha? Ganyan kani si Hara umana ni? Oh. Mana siya. Sana nit. Grabe nga itong pagka-busy karong adlaw mga tiyahing. Karong afternoon lang, kasi kaninang umaga, ang kinabisihan ko lang dito sa baba dahil yun nga, dito sila ni Remrem at pamilya niya nag-lunch. Nag-ano kami dito, kaming lahat, nag-lunch kami kasi graduation ni Yumi. So, ang ginawa ko, nagsaing ako dito ng kanin at nagpabili na lang ako ng lechon manok. Kasi yun lang ang mabilisan mga tiyahing. At ang dami pa nga natira na sa rep ang iba. Kasi 3 piraso na lechon manok, hindi pala namin kaya ubusin mga tiyahing. At 1 litro ng Coca-Cola. So yun. At ako naman ay medyo puyat ngayon mga tiyay. Dahil sa nangyari kagabi na hindi ako nakatulog mga tiyahing. Ang dahilan ay hindi mawala-wala sa isip ko yung aso namin na bigla na lang siyang nawala mga tiyahing. Yung aso namin na askal na nagkasakit din. At ako'y sobrang lungkot dahil sa paghahanap ko sa kanya kahapon. At yun nga ang sinabi ni Remrem na yun pala ang mga aso.
pag mamatay sila, aalis talaga sila sa bahay. Ayaw nila magpakita ng lungkot sa kanilang mga amo pala. Yun ang sabi ni Rimrim. Basta ang aso ay may chance pa sila na makalabas dito sa ano natin, sa puder natin. Lalabas talaga sila. Sa palagay ko, totoo naman kasi ilang aso na yung nawala dito sa bahay na nagkasakit. Yung mga 4 na siguro or 5 aso na. Ang mga aso naming askal na pwede silang labas-masok dito sa gate kasi hindi sila malaki masyado. Maliban lang ni yung una naming aso na ano, yung bang kwan yan yung malaki na maitim na asong malaki. Hindi siya pwedeng lalabas dito sa gate namin kasi malaki na siya masyado. Ang pangalan niya ay si Margo. And then, yung dalawa naming golden retriever, si Luca lang talaga yung inano namin, pinakawala namin. Pero, hindi din siya makalabas dito sa gate. Kaya, namatay siya na dito lang talaga sa likod ng bahay. Pati yung isa si Sky. Kasi may tali si Sky. So, yung mga askal namin na hindi masyado namin ginigipit dito sa mga hindi tinatalian mga tiyayeng, yun sila ang mga asong nagkasakit na bigla na lang nawala. Kaya kagabi, hindi ako nakatulog kasi naawa talaga ako mga tiyayeng at gusto ko sanang ma-confirm ba na patay talaga siya para maipalibing ko ng maayos din mga tiyayeng. Kasi dami ng aso na palibing ko dito mga tiyay. So ako'y nakapag-promise na sa sarili na hindi na ako talaga mag-alaga pa ng mga aso. Dahil magbigay lang ng sakit mga tiyayeng, bigla na lang mamatay yung mga aso na inaalagaan naman, makakain naman kasi ko naman yung mga pagkain nila. Yun ka ang masaklap mga tiyay kasi sabi ni Rimrim, pwede naman daw ako mag-alaga ng aso dito. Pero magpa-disinfect muna ako sa paligid kasi may namumugad daw na may mga itlog pa ata ng mga yung garapata or ano bang klase mga insekto na nandito lang sa paligid. Kasi yung mga kapitbahay namin may mga aso din naman. Yung sa kabila sa naman namin yung sa harapan ng bahay. May mga aso naman sila, hindi naman talaga mga aso na binibilhan ng mga dog food. Mga askal lang talaga, pero bakit wala silang mga asong namatay gaya sa amin? So, yun ang palaisipan ko mga tiyay. Na super alaga ko naman talaga yung mga aso. Bakit ganun? So, yun ang nakapagbigay sa akin ng puyat kagabi. Hindi ako nakatulog dahil sa kaiisip ng aso naming nag-iisa na. So, ngayon, wala na akong aso dito mga tiyay at ko na lang sa isip ko mga tiyay na wala talagang permanente. So yun mga tiyaying, I hope maka-recover ako ng mabilisan mga tiyay. Hindi yung mapupuyat ka na hindi ka makatulog. So yun mga tiyay, magandang hapon.